1988, natagpuan ng labi ng isang middle-aged man malapit sa Guarapiranga Reservoir sa Sao Paulo, Brazil. Nagtamo ng kakaibang mga sugat na siya nagbigay ng palaisipan sa mga forensic experts. May kakaibang mga putas, nawawala mga organs, walang dugo, walang senyales na nanlaban ito. Ang kasong ito ay isa sa pinaka-nakakakilabot at misteryosong kaso ng human mutilation. At ang malaking tanong ay kung sino o anong klaseng nilalang ang gumawa nito. Hapon ng September 29, 1988, isang 10 taong gulang na lalaki ang naglalakad sa gilid ng isang lawa sa southern Brazil, lugar kung saan madalas siyang naghahunt ng mga ibon at maliliit na insekto. Hindi ito karaniwang bilog na lawa, ito'y lawa na tila may maliliit na sanga. Kilala namang mapanganib ang lugar, kada taon may nakikitang bangkay dito, mga nalunod, at kilala rin ang lugar bilang tapunan ng mga biktima ng mga gang mula sa syudad. At sa hapon nga na iyon, habang naghahanap ng mga insekto, nakita ng batang lalaki ang isang grupo ng mga buitre sa kabilang parte ng lawa. Inakala niya nung una na patay na hayop ang pinapalibutan ng mga buitre. Para makita ng maigi, sinubukan niyang bugawin ng mga ibon gamit ang mga bato. At nang nagsili para ng mga ito ay doon niya nakita na bangkay pala ng isang tao ang naroon. Dali-dali naman siyang humingi ng tulong at makalipas ang ilang oras ay napuno na ng mga pulis at mga tao ang area. Sa ganitong sitwasyon, kadalasan ng mga pulis ng Sao Paulo nakikihalubilo sa mga tao, nagbibigay ng impormasyon sa kung ano ang nangyari. Pero iba sa kasong ito, kinordon ng lugar, pinalayo ang mga tao, tikom ang bibig ng mga pulis. Di kalaunan nagsimulang umuwi ang mga tao, inisip nilang antayin na lamang ang istorya na lumabas sa TV o sa dyaryo. Ngunit sa paglipas ng gabi hanggang sa umaga, walang balita. Nang binalikan ang lugar kinabukasan ay malinis na ito, may ilang police tape lamang ang naiwan. Lumipas ang ilang araw, ilang linggo, walang balita sa TV, sa dyaryo. Walang kahit anong impormasyon ang lumabas sa kung ano ang nangyari sa lalaking nakita sa lawa. Dahil sa walang opisyal na impormasyon, lumipas ang panahon at ang pangyayari unti-unting naglaho sa memorya ng mga tao hanggang noong 1994 nang sumabog ang sikreto. May kung sino man ang nagtatrabaho sa gobyerno ang nagdesisyong sikretong ilabas sa press ang autopsy report ng kaso kasama ang ilang litrato. At nang inilabas ito sa pahayagan, lumabas na tila hindi ito biktima ng gang violence. At may mas malalim pang istorya sa likod ng nakitang bangkay sa Guarapiranga Reservoir. Hindi na bago ang UFO at alien sighting sa Brazil. Nariyan ang Varginha UFO incident na naikwento na rin natin sa channel na ito. Ang mga UFO sightings, hindi lang basta kung sinong mga witnesses, hindi lang basta kwento-kwento. Karamihan kasi sa reports ng UFO sightings sa Brazil, galing mismo sa kanilang military. Sa dami ng UFO sightings sa Brazil, may sariling programa ang kanilang gobyerno na siyang nagmo-monitor ng mga ito. At isa sa pinakakilalang UFO sighting report ng gobyerno ng Brazil ay ang tinatawag na The Night of the UFO. Ang kilalang sightings na ito nangyari ng sabay-sabay sa magkakaibang Brazilian states. Nangyari ito noong May 19, 1986, 2 taon bago ang kaso ng mutilated body sa Guarapiranga Reservoir. Bandang 8:50 ng gabi ng araw na iyon, isang air traffic controller na si Sergio Mota da Silva ang nakakita ng 3 pulang ilaw palutang-lutang sa San Jose dos Campos Airport. Itinawag niya ito sa radyo ngunit tila walang nakakaalam kung ano ito. 9:08 p.m. ang EMB-121 Zingo plane patungo sa San Jose dos Campos Airport nag-report din ng bright red lights. 9:39 p.m. nag-alert status ang Santa Cruz Air Force Base dahil sa ilang presence ng ilang unidentified radar plots sa paligid ng Sao Jose dos Campos. 10:27 p.m. isang F-5 fighter jet mula Santa Cruz Air Force Base ang nag-report ng isang white light. Unti-unti itong tumataas hanggang sa 33,000 feet. Nagbabago ang kulay mula puti, green at red.
Sinundan ng UFO hanggang sa karagatan ngunit kailangan ng bumalik ng F-5 sa base para mag-refuel. 10:48 PM, nagpalipad ang Annapolis Air Force Base ng Mirage Interceptor na siya naka-obtain ng 5 radar contacts sa UFO ngunit walang visual contacts. 10:50 PM, pangalawang F-5 ang pinadala, nagkaroon ng visual at radar contact. Pagkatapos ay 2 Mirage Interceptor pa ang pinadala. Lahat-lahat, 21 radar plots ang nakolekta ng gabing iyon. Nagkaroon ng press conference ng military tungkol dito at sinabi nilang hindi nila may paliwanag ang pangyayari. Kasunod ng mga UFO sightings, nagkaroon ng mga reports ng mga farmers tungkol sa misteryosong pagkamatay ng kanilang mga baka. Dumami ang mga reports ng cattle mutilation sa mga sumunod na taon sa mga lugar kung saan meron ding UFO sightings. Dahil dyan, hindi maiwasang ikonekta ang UFO sightings sa mga cattle mutilations. Tinanggap ng publiko ang reports ng gobyerno tungkol sa mga UFO sightings at umasang hindi ito basa-basa babaliwalain ng mga otoridad. Taon nang lumipas, walang bago reports ng UFO sightings at nawala ang mga ito sa atensyon ng publiko. Hanggang noong 1994 nang lumabas ang nag-leak na autopsy report ng nakitang bangkay sa Guarapiranga. Binuksan nito ang usapin na maaaring hindi pa umalis sa mga UFO at kung kaya nilang gawin ito sa mga livestock kagaya ng baka, maaari kayang gawin din nila ito sa mga tao? Ang mga litrato ng bangkay hindi ko pwedeng ipakita, ngunit ayon sa nag-leak na autopsy report, ang bangkay, dinukot ang mga mata, hiniwa ang mga talukap. Ang dila tinanggal, inalis din ang kaliwang tenga, ilang laman ng kanyang leeg tinanggal at malaking parte ng kanyang panga ay nawawala. Nakita rin ng mga investigator na may butas malapit sa kilikili, nasa 1.5 inches ang diameter. Parehas na butas ang makikita sa mga braso at hita kung saan ang mga muscles kinuha sa mga butas na ito, magkakaparehas ang sukat ng butas. Ang butas sa kilikili at hita symmetrical. 2 butas sa magkabilang parte ng katawan. Nang sinubukan tingnan ng estado ng internal organs, ikinagulat ito ng coroner. Wala na kasi itong internal organs. Ang liver, kidneys, stomach, small and large intestine at pancreas, lahat nawawala. Lubog ang dibdib at tiyan dahil dito. Katakataka ito dahil walang hiwa ang katawan bukod sa isang butas sa may pusod. Singlaki ng butas na nabanggit ko kanina. Kaya't nag-conclude ang coroner na ang internal organs in-extract gamit ang maliliit na butas na ito. Kinuha rin ang kanyang colon kaya't may malaking butas sa kinalalagyan ng kanyang rectum. Pinutol din ang kanyang ari, tinanggal ang testicles ngunit iniwan ang penis. At sa kabila ng lahat ng yan, walang natirang kahit isang patak ng dugo sa katawan. In-extract din kasi ito. Sa investigasyon, lumalabas sa surgical quality ang mga butas na nakita sa katawan ng lalaki. Mabilis ginawa, precise ang pagkakagawa. Walang bleeding sa mga butas na maaaring dulot ng pag-drain ng dugo habang ginagawa mga ito o maaaring sinunog ang mga butas kaya't napahinto ang bleeding sa mga ito. Nasa 24 hours pa lamang patay ang lalaki at hindi nabubulok ang amoy nito. At kahit napapalibutan ito ng mga buwitre, walang senyalis na kinakain na nila ito. Ang pinaka nakakabahala sa kasong ito ay sa toxicology report. Walang signs ng anesthesia o kahit anong paralyzing agent sa mga oras na ginagawa mga injuries. Nakapagtataka ito dahil wala ding ebidensya na nanlaban ng biktima. Wala ring senyalis na iginapos ito. Ibig sabihin ay conscious ang biktima habang ginagawa ito sa kanya. Ngunit malamang ay paralyzed ito dahil malamang ay hindi siya makagalaw habang ginagawa ito sa kanya. Nakitaan ng cerebral edema ang kanyang ulo kahit wala itong anumang damage. Ang cerebral edema na walang kasamang head trauma ay indikasyon ng matinding paghihirap sa pagkamatay. At ang cause of death, cardiorespiratory arrest nang dahil sa extreme pain. Nakakabahala ang kasong ito at dahil sa nangyari ito sa halos pare sa panahon ng UFO sightings at cattle mutilation sa lugar, hindi maiwasang i-connecta ang mga pangyayaring ito. At mas nakakabahala pa ay hindi nag-iisa ang biktima. May ganitong kaso rin ng human mutilation sa ibang parte ng mundo.
Hindi nag-iisa ang Guarapiranga case. May ilang reports ng human mutilations sa ibang panig ng mundo. Pinakakilala na siguro ang kaso ni Sergeant Jonathan P. Lovett na naka-station sa White Sands Missiles Test Range noong 1956. Isang Air Force Major di umano ang nakakitang inabduct siya ng isang dish-shaped object at 3 araw makalipas ito ay nakita ang kanyang mutilated body. Tinanggal ang ari, surgically cored out ang rectum, tinanggal ang mata, tila parehas ang sinapit ng biktima sa Guarapiranga incident. May isang myth din ng mutilation case sa Texas noong 1960s, ngunit nagkaroon daw ng cover-up sa kaso na ito. May mutilated bodies din ang sinasabing UFO crash noong 1940s, body parts na nakita sa isang barn sa state ng Oregon, at usap-usapan ng mutilated Vietnam War B-52 crew. Ang lahat ng ito, walang matibay na ebidensya at mananatiling kwento-kwento lamang. Ngunit walang dudang ang Brazilian UFO mutilation sa Guarapiranga ay hindi kwento-kwento lamang. Pero ano nga ba ang sinasabi ng otoridad sa kasong ito? Ayon sa otoridad, natural ang pagkamatay ng lalaki. Isa itong mangingisda na nireport na nawawala 3 araw bago nakita ang bangkay. 53 years old ang lalaki, may epilepsy at alcoholic. Nakita ng mga pulis na nakatago ang mga damit nito sa kakahuyan. Ibig sabihin na hinubad niya ito at lumangoy ng 80 meters papunta sa kabilang side ng reservoir kung saan mas maraming isdang mahuhuli. At ayon sa pamilya, madalas nga niya yang ginagawa. Sa tingin ng mga otoridad, pinagsabay niya ang epilepsy medication at alak na nagkaroon ng reaksyon sa kanyang katawan na nagresulta sa kanyang pag-collapse at pagkamatay pagkatapos ng kanyang mahabang paglangoy. Naniniwala silang may ilang hayop ang kumain sa kanyang katawan gaya ng daga, insekto at vultures, at ang kanyang injuries ay kombinasyon nito at decomposition. Pero hindi yan tutugma sa autopsy report. Hindi pa ganoon katagal na patay ang lalaki para sa natural decomposition. Hindi pa ganoon katagal para maubos ng mga hayop ang dami ng organs at tissue na nawawala sa katawan. At wala nga senyales ng predation ayon sa report ng coroner. Walang bite marks, walang sugat galing sa tuka ng mga vultures. Lahat ng sugat ay unnatural at posibleng man-made. At kung totoo ang paliwanag ng otoridad, bakit kailangan itong itago? Bakit kailangan ilayo sa press at media? Bakit hindi nilabas noong una pa lamang ang mga impormasyong ito? Pati ang lugar kung saan nakita ang bangkay ay mali. Kung iso-search mo ito ay karamihan ng mga articles sinasabing sa Guarapiranga nakita ang katawan. Pero ang totoo ay sa kalapit na reservoir ito natagpuan, sa Billings Reservoir. Resulta ba ito ng tangkang pagligaw sa mga researchers? Hindi pa malalaman ng detalye ng kaso kung hindi ito nag-leak sa publiko makalipas ang 6 na taon mula na natagpuan ang katawan. Isa pang theory ay simpleng homicide lamang ito. Pero paanong ginawa ng mga salari ng operasyon? Anong surgical tools ang ginamit? Anong suction device ang ginamit para alisin ang mga organs mula sa maliit na butas sa kanyang pusod? Isa pa ay walang bakas ng iba pang tao sa site kung saan nakita ang katawan. Nang dahil sa magkakahawig ang sinapit ng katawan at cattle mutilation sa lugar, hindi mahirap para sa mga taong i-connecta ang pangyayari sa mga UFO at aliens. Para sa otoridad, sarado na ang kaso, ngunit nananatili itong unsolved sa mata ng publiko. At kung may katotohanan man na konektado ito sa mga UFO at aliens, tila hindi natin sila kakampi. At hindi maiwasang isipin, ano kayang tingin nila sa atin? Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.